Ibabalik na pala si Coach Tim Cone sa team na kung saan ay nabigyan niya ng makulay na history at siyang pinakahuling team na nakakuha ng Grand Slam, ang San Mig Coffee franchise. Ngayon sa Magnolia, susubukan ng SMZ Corp ang kakayahan ni Coach Tim na maibalik ang dating solid form niya na triangle offense, pero this time sa ibang mga players naman. Way back 2014, nakuha nga ng tropa niya ang Grand Slam sa pangunguna ni James Yap, Mark Pingris, PJ Simon, pero yun na pala ang pinakauling Grand Slam na masisilayan ng mga PBA fans. Last conference, sinubukan naman ng TNT na kunin ito pero bigo pa rin sila dahil sa dominance ng SMB. Kung totoo na ililipat si Coach Tim pabalik sa Magnolia franchise, ibig sabihin, si LA naman ang sa Hinebra. Ang tanong, makakatulong kaya ito ng malaki? Kung babalikan nga natin ang San Mig Coffee roster, maliliit pero solid, perfect ang execution plays, walang ISO at lahat nakakaambag. Mula first 5 hanggang sa second unit, taga-salba kapag humina ang first unit. Doon ka makakita ng roster na walang nababangko at ganun si Coach Tim noon. Puro role players lahat habang si James Yap naman at sa clutch time. Ang roster ngayon ng Magnolia, si Mark Baroka na lang at Iya Sanggalang ang natitira at halos 70% sa mga players dyan ang bago pa lamang sa triangle offense. Iba magkaamuyan ang mga players noon kesa ngayon, kaya para sa karamihan, kahit ilipat pabalik si Coach Tim sa Magnolia, wala pa ring mangyayari. Parang Hinebra lang din. Si LA ay annex ni Coach Tim pagdating sa pag-a-apply ng triangle offense, pero sabi ni Boss, iba daw talaga kapag yung original na coach nito ang magdadala. Si LA at Coach Tim, parehong may pinapatakbong system kaya parang wala pa ring magbabago. Bali noon, ang ganda naman talagang tinatakbo ng franchise na to. Kaso nga lang, may sumira at kayo nang bahala mag-isip kung sino ang sumira. Pero dahil sa title drought ng Hinebra, kaya nilipat ni Boss si Coach Tim sa Hinebra para naman finally magkampiyon ang Gene Kings. At sinadya din to ni Boss dahil Hinebra na lang walang Grand Slam sa tatlong franchises niya. Ngayon nagkakaedad na si Coach Tim, wala pa rin nangyari. Nagkakampiyon naman sila pero hindi nga lang consecutive years kasi ang target naman ay Grand Slam. Lumalabas din na kaya ililipat si Coach Tim dahil balak nilang salbahin ang Magnolia na umano'y bibitawan na or ibibenta ni Boss RSA. Kapag naging magandang takbo nito under kay CTC, ipagpapatuloy nilang campaign, pero kung hindi, lagot na. Si Coach Tim lang naman na nag-iisang coach na inaasahan ng SMC at siya din ang sinasabing pinakamagaling na coach sa PBA dahil nga siya ang winningest coach na nakapagtala lang naman ng 2 Grand Slams. At sa panahon ngayon, basang-basa ng triangle offense kaya suggest ng mga tao na mag-iba na ng plays yung hindi predictable kasi ang problema ng Hinebra ay siyang problema din mismo ng national team dahil predictable ang offense. At kung si LA nga magiging coach ng Hinebra, magiging playing coach din siya dito, di mas maganda kasi si LA ulit ang mangunguna sa plays pero ganun pa rin naman ang execution. Kaya ewan ko na lang kung may pagkakaiba ba talaga sa mga planong to. Basta ang punto ng lipat coach na to ay isalba ang Magnolia para hindi maibenta. Macau Black Bears, kinakausap na umano ni Kume para kumbinsihin ang Black Bears na maging permanenteng team na sila at ang pagsali nila sa Commissioner's Cup ay kinonsidera ni Kume na isang trial run. Ayon sa mismong owner ng Macau Black Bears, balak din daw nilang pumasok dito kahit noon pa. Noon kasi pinagbabawalan ng PBA Commissioner ang pagdadagdag ng team dahil yun daw ang patakaran sa FIBA. Pero ngayon, open na ang PBA ulit kahit ilang teams pa, it's either extension or replacement. Sabi pa ng owner ng Black Bears, balak din daw nila magkaroon ng 2 teams na under sa Macau. Ang ibig sabihin yan, parang may sister team na rin sila agad kapag nakapasok sila sa PBA. Dahil ang dami daw nilang players at paghahati-hatian to sa 2 at ang 2 to na mismo ay papasok sa PBA. Dahil sa lawak ng Black Bears, binabalak nilang gawing permanent member ito sa PBA at maging makipag-compete abroad. Sa ngayon, ang dami raw nilang schedule ng lalaroan. Kasama na dyan ang Taiwan, Japan at syempre PBA para magpakondisyon. Kapag nangyari na nga yan, ibig sabihin, madadagdagan na ang PBA ng 2. 14 teams na sila plus magiging maganda ang kompetisyon dahil sa bagong members nito. Mas magiging mabigat na rin yan sa ibang caliber teams at maganda ang gagawin nilang to para sa dagdag fanbase at revenue nila.